Good morning po sa lahat. And for today's video, ang makikita nyo today ay puro kalsada. Dahil day off ko today at wala naman akong gagawin sa bahay. Kaya naisipan kong maglalambog for today's video. Well, actually ginagawa ko naman to dati. Since masyado tayong busy, kaya hindi na tayo nakakabiyahe. So ngayon, susubukan natin ulit magbiyahe. So ngayon titignan natin kung magkano ang kikitain natin ngayong araw. Time check 10 AM. So medyo tinanghali na kami ng gising nito. Kaya ayun. So nakakuha na kami ng first booking, kaya puntahan na natin siya. Let's go. Ayan, so ang una nating delivery ay cake. So medyo fragile to, hindi tayo pwedeng magpatakbo ng bara-bara dito. Ayan. So along the way, nakakuha kami ng booking. Same location siya, Muntinlupa. So sinabay na namin. So mas maigi yung ganun na dalawa para at least tipid sa gas. And doble yung kita natin. So ito kukunin natin siya sa may palengke. Ang second delivery natin ay marinated bangus. Yan. So same destination sila, Muntinlupa. So ayan na ang ating unang kita for today. Na-deliver na natin yung cake. And next na natin yung bangus. So alam gabi, di kami nakakuha ng panibagong booking. So naghahanap pala ulit kami ng booking neto. So ayan. So bago namin i-deliver yung bangus, magpapagas muna kami kasi wala na kaming gas. So hindi pa kami kumikita, gumastos na kagad kami ng 500 dito. After naman namin nagpagas, malapit na rin naman na siya dun sa next destination namin. So ayan na, i-deliver namin yung bangus. And buti na nakakuha rin kami ng third booking dun. Ano naman siya, Muntinlupa to Santa Rosa. Dahil medyo malapit yung Santa Rosa sa Muntinlupa, kaya kinuha na namin. And dito, medyo naligaw kami kasi hindi pala dyan yung destination, sa kabilang subdivision pa tayo yun. So ayan, ikot kami. And normal naman yan na naliligaw talaga sa biyahe. Hindi natin maiiwasan yan. So ayan. So pagdating namin doon, kinarga kagad namin yung item. Ito lamesa daw. So pa Santa Rosa to. Siyempre sa biyahe, hindi natin maiiwasan yung traffic, araw, tas minsan biglang uulan, pero kagandahan yan, walang aksidente ang nangyari. So after 45 minutes, dumating na kami sa Santa Rosa. Yan ang aming third book. So dito wala pa kaming makuhang booking. So sayang naman kung aalis kami kaagad. So pumarada muna kami. Tapos yan, after 10 minutes, nakakuha na kami ng panibagong biyahe. Kagandahan dito kasi nasa kabilang kanto lang si ma'am nung kunan namin ng item. Kaya tipid sa gas, diba? Diyan lang siya sa kabila . So
So ang kukunin namin dito ay aircon yung ipapadeliver naman. So ang biyahe namin Santa Rosa to San Pedro. So pa San Pedro tong aircon na to, and on the spot binayaran din kaagad kami ni ma'am. So ayan, so, syempre naghahapit tayo ng biyahe, kukuha ulit tayo ng panibagong booking, no? Hindi pa man kami nakakalayo, nakakuha ulit kami kaagad doon lang din sa pinagkunan namin ng aircon, sa kabilang kanto lang, no? Kaya at least malapit din. So ang problema rito, no, di namin napansin na itong kinuha naming item na to hindi pala same way papuntang San Pedro. So biyahe namin ito pakabuyaw, so palayo, sablay yung aming nakuhang booking. So magasto sa gas, and samang palad, no, mali yung pin na nilagay ni seller, kaya sa ibang lugar kami nagbumagsak. So yun, siyempre tatawagan namin yung buyer kung saan ba talaga sila. Ma'am, andito na kami sa may number 2 Gulod. Sa may Basketball court. may basketball court. Ay, sir, hindi po diyan. Sala na lang. Hindi pa rin pala nababago po. Hindi po diyan kasi puro uno pa lang po yan. Bali, lalabas po ulit kayo. Lalabas. Tapos, pagkalabas niyo po dyan, kanan na po ulit kayo. Dire-diretso pa lang. Dire-diretso lang po. Naabangan ko po kayo sa labas. Sige po, sige po. Sige po, thank you po. Ano ba sa main road ulit? Sa main road. Sa main road kami lalabas ulit, no? Opo, tapos kakanan po. Okay, sige po. Tapos may mga ilang place po yun magano. Siguro, basta medyo malayo-layo pa po Aabangan ko po kayo dito. Anong kulay po ng damit nyo, ma'am? Naka-stripe po ako na rin. Stripe na red, okay. Sige po, ma'am. Sige po, ma'am. Ma'am, kulay gray na sasakyan kami, ha? Kulay gray na Suzuki. Sige po, thank you po. Sige po. So ayun, no choice talaga. So pupuntahan ngayon natin si ma'am. So yan, balik ulit kami sa main road. Sabi niya kasi dire-diretso lang daw yan. At medyo may kalayuan din siya ng konti. And kung mapapansin nyo, hindi ganun kaluwag yung kalsada na rito. Maraming tao, kaya mahirap pagmaneho ng mabilis. Siyempre alali lang ang takbo natin. And ayun na nga si ma'am. Nakita na natin siya. At yan, ibababa na natin yung item dito sa kanya. So ito yan, from Santa Rosa to Cabuyao. Siyempre dahil napalayo kami, nagpagas kami ulit ng panibagong 500. Ayan. Mahirap naman kung bebiyahe kami ng bakante, hanap ulit kami ng booking dito sa Cabuyao. Pero kagandahan naman nakakuha naman kami kaagad dito sa may Cabuyao. Medyo may kalayuan doon sa draft off na huli namin ginawa, pero at least hindi kami zero pabalik ng San Pedro. So ang nakuha namin ditong biyahe ay Cabuyao to Santa Rosa ulit. So babalik kami ng Santa Rosa na naman. Ito. Ayan yung mga item niya. Sabi niya mga books daw yan. And binayaran din kami ni Kuya on the spot. Yeah. So dito na nga tumatawag si ma'am, yung may-ari ng aircon, kung nasaan ba daw kami. Syempre kasi minomonitor niya kami. So sabi na, nag-sorry na lang kami na mali yung nabook namin isa, kaya napalayo kami. So ayan, nagmamadali na nga kaming deliver tong libro papunta sa Santa Rosa para may deliver namin yung aircon. And medyo may kasikipan talaga din ang kalsada rito sa lugar na to. Kaya yun, hindi ako makababa ng sasakyan kasi ang daming dumadang tricycle. Kaya hindi ko na natulungan yung kasama ko mag-unload ng mga dinideliver namin. Medyo may kabigatan pa naman yan. So after nun,
dumiretso na kami ng San Pedro. And wala kami nakuhang booking mula Santa Rosa papunta San Pedro. So 0 kami rito. Ayan, traffic na naman. At inabot na nga kami ng dilim. So, dito sa San Pedro, medyo kalsada rito akyat baba. Parang Baguio taas baba, taas baba. At medyo mahirap hanapin yung location nila ma'am kasi parang liblib yung lugar nila Pero ayan, na-deliver pa rin namin yung aircon at hindi naman sila nagalit na nahuli yung aircon nila. So ipinasyal muna namin yung aircon nila bago namin i-deliver sa kanila. Katunayan, binigyan pa kami ng tip nung buyer dito. So mula sa San Pedro papuntang Alabang wala kami nakuha ang booking, so 0 kami dyan. And nung pauwi na kami, nakakuha kami ng booking sa Ayala, Alabang, sa Ayala Town. Alabang to Taguig naman to, para at least pag uwi namin sa Taguig may biyahe kami. Ayan. So ito yung mga item ni ma'am, mga gamit nila yata to sa food stall nila. Ewan ko. And dito binayaran din kami agad nung nagpa-deliver. So ito, uwi na ako kasi pagod na ako. Tara, let's go. Yan, as usual, di nawawala yung traffic. And nagpagas kami uli ng 300 kasi running low na talaga yung gasolina. So after 45 minutes, nakarating din kami sa may Taguig. Dito yan sila banda sa may Bayani Road. Yan. So yan, medyo gabing-gabi na. Siguro mga around 9 PM. So ayun, tapos na ang aming maghapon and ang total naming nakuha ay 1,912.80. So minus 1,300 dun sa aming gasolina. At ang natira sa amin ay 612.80. So dalawa kami, hati kami. So tag 306 kami. So worth it ba sa buong maghapon ng 306? Syempre hindi, no? Mas maigi pang natulog na lang ako maghapon sa bahay, at least nagkamuta pa ako ng doble. So ayun, siguro mali lang talaga ang discard namin for today. Siguro next time ulit natin, record natin uli kung same ba ang kitaan, kasi parang mali yata ang discard namin So ayun, thank you for watching and hope to see you again on the next video.